Welcome back mga kaagdab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Tumpak na naman po ang mga update ni Mr. Destiny. Nasa Itbulaga nga po si Maine Mendoza. Bakit nga po ba napabilis ata ang dating? Bakit nga po ba marami ang nagulantang at nagulat? Akala ko ba Mr. Destiny tinanggal na si Mengay at suspinde? Ito lang po yung kanina in-update natin na naghihingalo na po kasi ang Itbulaga. Totoo naman po, di po ba? Mga main fanatics at army na nga po ang nagsasabi na hindi sila nanonood ng Itbulaga kapag wala si Mengay. Kasi ayaw naman po nila kay Atasha, ayaw din nila kay Miles dahil kumbaga parang sila yung talagang tinutodong o pinopromote ng TBJ. Totoo naman po yun. Kasi kita nyo yung bagong show ni Miles, di po ba, sa tanghali, ipinapakita po muna yan bago magsimula Itbulaga. Doon pala mapapansin nyo na parang may mali, di po ba? Parang nakapokus sila kay Miles at kay Atasha. Kaya nga nasabi natin mga kaaldab na kailangan talaga si Mengay kasi walang maaasahan. Although sabihin natin na mahuhusay pero kumbaga naiilang sila gumalaw eh. May pagkakataon na kailangan mo silang turuan. Kailangan mo lang ganitong gagawin mo. Hindi po katulad kasi ni Mengay na yung nagsimula ito talaga walang script. Hindi scripted. Hindi siya nagbabasa ng mga script. Basta pagdating sa barangay, one for all for one. Kung ano lang po yung mga matatapik nila, kung ano lang yung mga pag-uusapan nila, yun lang. Diba? Wala nang script dahil napakahusay po talaga ni Jose, ni Wally. Di po ba? Na dumadagdag naman po talaga si Mengay. Kaya sabi ko sa inyo, yung iba po talaga yung nag-acting workshop ka dahil lahat ng gagawin mo kailangan nababasa mo sa script. Pero kay Mengay kasi hindi. Ilang taon yun na nasa barangay siya. Marami siya nakahabilong mga tao, mayaman, mahirap. Di po ba? Yung tipong yung experience niya sa labas na hindi po na-experience ng mga taong sobrang sikat, di po ba? Gaya nila Catherine, nila Nadine Lustre, Bea Alonso, di po ba? Hindi katulad ni Mengay, talagang in-interview niya yung buhay na minsan masaya, minsan kumbaga malungkot, di po ba? Na talagang may mga aral at may mga bagay-bagay na matututunan ka. Yan ang pagkakaiba. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming vlogger talaga nagsabi na tanggal na si Mengay, suspendido. Pero di po ba sinabi ko na kumbaga binamadali o pinababalik na si Mengay sa Itbulaga kasi nga po yung ratings bumagsak na. Tapos may blind item pa na naghihingalo yung network. Kasi kung titignan nyo, oo, nandun na po tayo. Mataas pa rin ang ratings ng Itbulaga sa Showtime. Pero hindi naman nangangahulugan po yun. Naangat nga po. Kasi parang wala nang choice yung mga netizen eh. Parang hindi sila nanonood ng Showtime. Tapos hindi na rin nanonood ng Itbulaga. Tanging natutulog na lang po sila sa tanghali. Total, wala rin namang di po ba? Tapos, siyempre, karamihan po ng mga viewers nila, kumukuha po ng, kumbaga, ratings galing po sa mga source nila, gaya nga po ng TV Plus at For the Box, na kung saan talagang namomonitor po nila yung mga taong gumagamit at nanonood nga po ng Itbulaga o Showtime. Yan ang pagkakaiba. Kaya nga po, may kita nyo yung survey po ba na yung ratings talaga bagsak. Kaya talagang ipapatawag si Mengay kasi kung magtatagal pa po ito, gaya po ng sinabi natin,
kumbaga nakakalungkot. Kasi wala na po eh. Kung makita nyo, si Mengay, naandyan, energetic na energetic. Kumbaga, yung mararamdaman mo yung presensya niya. Mararamdaman mo yung aura niya. Kaya lang ang tanong, Mr. Destiny, saan nga po ba lumapag ang eroplano ni Mengay? O anong oras nga po ba ito lumapag? Bakit wala man lang naka-spot? Wala man lang nakakita sa naiya? Ganyan baka balasik? Hindi, pagka kasi marami, hindi mo na talaga makikita kapag ka naka-hood si Mengay, tapos nakasalaming, hindi mo na siya makikilala. Maliban lang po doon sa stewardess o kaya doon sa tumatanggap ng yung mga gwardiya, makikita nila si Mengay na yun. Kasi pag naka-face mask na to, tapos na nakakap eh, sumabay lang sa maraming tao eh, hindi mo na makikilala. Maliban lang kung tititigan mo siya. Maliban lang kung nakaganito siya, makikita mo yung tattoo na sa likuran niya. Pero hindi eh. Hindi po. Kaya nga po ako nagtataka, ba't kaya nililihim po ni Mengay yung pag-uwi niya sa Pilipinas at pag-alis niya? Kasi nga po dun malalaman kung saan nga po talaga siya bumiyahe, kung anong flight nga po talaga yung sinakyan niya. Siyempre mag-iimbestiga yung mga naandun, di po ba, na anong oras lumapag yung eroplano. Siyempre hindi naman po pwedeng si Mengay lang po ang sakay ng eroplano. Kahit sabihin nyo na business class yung sinasakyan ni Mengay, meron din naman po siyang kasabay. Real talk. Pero yung kasabay niya, ano yun mga kaaldab? Talagang hindi ba siya nakakilala? Talagang hindi mo po ba talaga makikilala ang isang main Polkerson at isang congressman Arjo Atayde na napakagwapo daw? At talagang gumaganda na nga po raw yung katawan. Pansin nyo. Sinasabi ko lang po ito para lang klaro ha. Alam ko maraming asar na naman at kumbaga napaputok na naman po natin. Kumbaga naibalita natin agad-agad na si Mengay umuwi na ng Pilipinas. Na wala na talaga tayong ebidensya at resibo, pero nakita nyo naman po, no? Alam nyo si Mengay kasi mga kaaldab, siya po yung tipo ng artista na walang sama ng loob. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Yun po ba? Tsaka nakapirma pa po siya ng kontrata. Although sinabing suspendido ka, tanggal ka, hindi nangangahulugan na hindi ka napupunta. Kasi pwedeng sabihin nila, bumalik ka na. Maliban lang yung kontrata na yun, binigay na sa'yo. Di po ba? Nakapirma na kayo ng waiver na wala na yung kontrata. Hindi, habang hawak po nila yung kontrata, may karapatan po silang pabalikin si Mengay. May karapatan po silang mag-show si Mengay uli sa 8 Bulaga. At si Mengay lang po talaga yung inaasahan. Si Mengay lang po talaga yung nagbibigay buhay sa aura sa mga audience. Sa tingin nyo, nagagawa po ba ni Miles yung mga nagagawa ni Maine? Nagagawa po ba ni Atasha ang mga nagagawa ni Maine Polkerson? Well, kayo na po bahala mag-react nyan. Lalo na po yung mga Maine fanatics, alam na alam nila yan. At Armain. Kaya nga po nung mabalitaan ko yan, alam ko, maraming Armain at Maine fanatics ang tuwan-tuwa. Kahit pa paano, hindi na sila maghahanap ng update. Kasi nga po, mga kaaldab, nandito na si Mengay. Diba? Hindi na katulad ng dati na magko-comment sila sa YouTube channel ng Itbulaga, sa Facebook na simpleng tanong, asan si Mengay? Kailan ba uuwi? Etc. etc. Wala pong nakalagay doon at nagsabing admin na sa Miyerkules na andyan na si Maine. Wala pong nagbigay ng update ng gano'n. Hindi, para lang klaro ha. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Sensitibo yan, kaya nga po nung dumating si Mengay, wala nakakaalam eh. Pero mag-iimbestiga po tayo. Kaya sabi ko, lagi po kayong tututok. Di po ba, para updated po kayo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update,
Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.